Mathematics 1, Module 6, Week 6 ng Quarter 1. Hello mga bata! Magandang umaga! Narito na naman ako upang maghatid sa inyo ng kaalaman sa matematika. Ngayon tayo ay nasa ika-6 na linggo na. Ako ang inyong guro, si Teacher Yola. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, magkaroon muna muli tayo ng pagsasanay. Paalala lang, ito ay wala sa inyong sagutang papel o module. Ito lang ay dagdag na gawain para malinang ang inyong kakayahan o kaalaman sa matematika. Ibibigay ninyo ang tamang sagot. Sa unang hanay ay pagdadagdag, sa ikalawang hanay ay pagbabawas. Meron kayong 10 segundo para sagutan ito. Simulan nyo na mga bata. Okay, tapos na ang inyong oras. Simulan na natin ang pagsasagot. Ang 9, dagdagan ng 5. Magaling! 14 ang tamang sagot. 7, dagdagan ng 2. Mahusay! 9 ang tamang sagot. 5, dagdagan ng 1. Magaling! 6 ang tamang sagot. At ang 20, bawasan ng 5. Mahusay! 15 ang tamang sagot. Ang 11, bawasan ng 6. Magaling! 5 ang tamang sagot. Ang 17, bawasan ng 2. Mahusay! 15 ang tamang sagot. Mukhang naunawaan nyo na nga ang ating aralin at pagsasanay sa matematika. Good job mga bata, hanggang sa susunod na pagsasanay. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng balik-aral. Kasagutan natin ang balikan natin sa inyong module para malaman kung talagang naunawaan nyo na nga ang ating aralin noong nakaraang linggo. Ang panuto ay pagtambalin ang pamilang na simbolo sa pamilang na salita. Isulat ang letra ng tamang sagot sapat lang. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para sagutan ito. Simulan nyo na mga bata. Tapos na ba mga bata? Sino ang makakasagot sa unang bilang? Magaling! Ang unang bilang ay 19. Ang ikalawang bilang naman, mahusay. Ito ay 25. At ang ikatlong bilang, 37. Sa ikaapat na bilang naman, 68. At sa huling bilang, magaling, 74. Mahusay mga bata, naunawaan nyo na nga ang nakaraang aralin na ating tinalakay. Narito naman ang ating mga layunin para sa bagong aralin. Na ipapakita at naibibigay ang mga place value at value o halaga ng bawat digit sa unang digit at ikalawang digit ng mga bilang. Napapalitan o nagagawa, sampuan at isahan ang mga bilang. Ngayon naman, pag-aralan natin ang chart. Ilan ang bilang ng mga kahon sa unang hanay? Samahan niyo ako sa pagbibilang mga bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Ang kabuang bilang ng kahon ay 25.
Ilan naman kaya ang sampuan na meron sa 25? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nakabuo na tayo ng isang sampuan. Susunod naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meron tayong 2 sampuan. Ang bilang sa 25 ay merong 2 sampuan. Ilan naman ang isahan? 1, 2, 3, 4, 5. Meron tayong 5 isahan. Paalala mga bata, ang isahan, ito ay bilang na hindi lalagpas o hindi aabot sa 10. Ito ay ang bilang 9 pababa. Ilan ang sampuan sa chart mga bata? Magaling, meron tayong 2 sampuan. Ano ang halaga ng 2 sampuan? Ano ang kabuuang bilang pag 2 sampuan? Magaling, ito ay 20. Ilan naman ang isahan? Magaling, meron tayong 5 isahan. Ano ang halaga ng 5 isahan? Magaling, 5. Mahusay mga bata. Tandaan mga bata ha. Ngayon, ulitin natin mga bata. Ilan ang kabuuang bilang ng kahon? Meron tayong 25. Ilan nga ulit ang sampuan na mabubuo natin sa 25? 2. Ilan naman ang isahan sa 25? Magaling, meron tayong 5. Ngayon mga bata, ang 20 at 5 ay may kabuuang bilang na 25. Pag pinagsama, ang sampuan na 2 at ang isahan na 5, makakabuo tayo ng 25. Ang 25 ay may 2 sampuan at 5 isahan. Ang place value ng 2 ay nasa sampuan. Tandaan mga bata, ang unang digit ay tinatawag na sampuan. At ang 5 ay tinatawag na isahan. Ang place value ng 2 ay sampuan at ang place value ng 5 ay isahan. Ang value ng 2 ay sampuan. Ang 2 sampuan ay may kabuuang bilang na 20. Ang value ng 5 na isahan ay may bilang na 5. Tandaan mga bata ha. Tandaan mga bata, ang place value ay ang kinalalagyan o posisyon ng bawat digit sa isang bilang. Ito ay maaaring sampuan o isahan. Ang value o halaga ng bawat digit sa isang bilang ay nakasalalay sa lugar o posisyon nito. Tandaan mga bata, ang sampuan ay ang unang digit o numero. Ang isahan naman ay ang ikalawang digit o numero. Mga bata, tignan natin kung ano ang nasa larawan. Ito ay kalabasa. Magaling. Kayo ba ay kumakain ng kalabasa? Yes, very good. Dapat tayo ay kumakain ng kalabasa dahil ito ay nagbibigay sustansya sa ating katawan. Ang kalabasa ay nagpapalinaw ng ating mga mata. Kaya mga bata, dapat kayo ay kumain lagi ng gulay. Ngayon, samahan niyo ako. Bilangin natin kung ilan ang kalabasa na lalabas sa pisara. Meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11. Ilan ang mga kalabasa? Magaling, 11. Ilan ang sampuan na nabuo sa 11? Magaling, meron tayong isang sampuan. Ano nga ulit ang sampuan? Ito ay ang pangkat ng mga bagay na may bilang na 10. Ilan ang isahan? Magaling, meron tayong isang isahan. Ang isahan ay ang pangkat ng mga bagay na hindi aabot sa 10 o lalagpas sa 10. Ito ay may bilang 1 hanggang 9. May 11 kalabasa sa pisara. May isang sampuan at isang isahan. Mga bata, ang 10 at 1 pag pinagsama ay may kabuoang bilang na 11. Ang 11 sa unang digit, ito ang tinatawag na sampuan. Ang ikalawang digit naman ay tinatawag na isahan. Tandaan mga bata ha. Bago tayo tumako sa ating mga gawain, narito muna ang isang halimbawa. Ito ay may 3 hanay. Sa unang hanay ay ang kabuoang bilang, sa ikalawang hanay ay ang place value, at sa ikatlong hanay ang value o halaga. Sa unang bilang, ito ay 15. At ang may guhit na hahanapan natin ng place value at value ay ang bilang 1. Ano kaya ang place value ng may salong guhit? Magaling, ito ay sampuan dahil ito ay nasa unang digit. Ano naman ang value ng sampuan? Magaling, 10. Sa ikalawang bilang naman ay 26. Ang may salong guhit ay 6. Ano kaya ang place value ng 6? Magaling, ito ay isahan. Ngayon naman, ano kaya ang value ng isahan na 6? Magaling, 6 pa rin. Pag ang digit na may salong guhit ay nasa ikalawa, ito ay isahan. Kung ito naman ay nasa unahan, ito ay sampuan. Maliwanag ba mga bata? Ngayon mga bata, para makita natin kung inyong naunawaan na nga talaga ang ating aralin, magkaroon tayo ng pagsasanay, sagutan natin ang ilapat natin. Ang panuto ay punan ang place value chart. Ang unang bilang ay tapos na para magsilbing inyong halimbawa. 47. Ang sampuan ay 4 at ang isahan ay 7. Meron kayong 10 segundo para sagutin ito mga bata. Okay, tapos na ang inyong oras. Tapos na ba kayo sa pagsasagot? Atin ang iwasto kung tama ang inyong mga kasagutan. Sa ikalawang bilang ay 61. Ano ang sampuan ng 61? Magaling, 6. At ang isahan naman ay 1. Sa ikatlong bilang ay 11. Ano ang sampuan ng 11? Magaling, 1. At ang isahan ay 9. Sa ikaapat na bilang, 32. Ang sampuan ay 3. At ang isahan ay 2. Sa ikalimang bilang, 58. Ang sampuan ay 5. Ang isahan ay 8. Sa huling bilang, 30. Ang sampuan ay 3. Ang isahan ay 0 o wala. Magaling mga bata. Very good. Naunawaan nyo na nga talaga ang ating aralin. Para naman sa ilapat natin, letrang B, punan ng value o halaga ng mga bilang na may salungguhit ang chart.
Ang unang bilang ay tapos na para sa inyong halimbawa. 16 ang may salong guhit ay 1. Ang place value nito ay nasa 10, kaya ang value ay 10. Naintindihan niyo ba mga bata? Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para sagutan ito. Umpisahan niyo na mga bata. Okay, tapos na ang inyong bilang. Maaari na tayong magsagot. Tignan na natin kung ano ang mga tamang kasagutan. Para sa ikalawang bilang, 24, ang may salong guhit ay 4. Ito ay nasa isahan, kaya ang value niya ay 4. Sa ikatlong bilang, 92, ang place value niya ay 10, kaya ang kanyang halaga ay 10. Sa ika-4 na bilang, 84, ang 8 ang may salong guhit na nasa 10, kaya ang halaga niya ay 80. Sa ika-5 bilang, 73, ang 3 ang may salong guhit, ang place value ay 3, kaya ang halaga o value ay 3. Sa panghuli, 51, ang may salong guhit ay 1, ang place value ay isahan, kaya ang halaga o value ay 1. Good job mga bata! Mahusay, ang gagaling nyo na. Ngayon naman, sagutan natin ang letrang C sa ilapat natin. Ibigay ang katumbas na 10 at isahan. Meron kayong 10 segundo para sagutan ito mga bata. Your time starts now. Okay, tapos na ang 10 segundo. Sagutan na natin at alamin kung ano ang tamang kasagutan sa bawat bilang. Sa unang bilang, 23. Meron itong 2 sampuan at 3 isahan. Sa ikalawang bilang, 40. May 4 na sampuan at 0 o walang isahan. Sa ikatlong bilang, 67. May 6 na sampuan at 7 isahan. Sa ika-4 na bilang, 91, 9 na sampuan at 1 isahan. Sa ikalimang bilang, 88. May 8 sampuan at 8 isahan. Very good mga bata! Alam nyo na nga talaga ang ating leksyon o aralin. Ngayon naman, subukan nating sagutan ang suriin natin. Letrang A. Punan ang chart ng tamang sagot. Ito ay may 4 na hanay. Ang bilang, place value, sampuan, isahan, at halaga. Ang unang bilang ay tapos na para magsilbing inyong halimbawa. 70. Ang may salong guhit ay 7 at ang place value nito ay sampuan. Ano ang halaga o value ng 7 o sampuan? 70. Magaling mga bata! Ngayon, meron kayong 10 segundo para sagutan ito. Your time starts now. Okay, tapos na ang inyong oras mga bata. Alamin na natin ang tamang mga kasagutan. Sa ikalawang bilang, 45. Ang 5 ang may salong guhit. Ito ay nasa isahan. At ang halaga nito ay 5. Sa ikatlong bilang naman, 89. Ang place value na hahanapin ninyo ay
ang 9 o 9. Ito ay nasa isahan. At ang value o halaga nito ay 9. Sa susunod naman, 71. Ang hahanapin natin ay ang 7. Ang kanyang place value ay 10. At ang halaga niya ay 70. Sa susunod na bilang, 98. Ang hahanapin natin ay 9. Ang kanyang place value ay 10. At ang kanyang value o halaga ay 90. Ang huling bilang ay 23. Ang may salungguhit ay 3. Ang kanyang place value ay isahan at ang kanyang value o halaga ay 3. Good job mga bata! Lubos nyo nang naunawaan ang ating aralin para sa araw na ito. Para naman sa huling gawain ng suriin natin, isulat ang katumbas na bilang ng sumusunod. Meron ulit kayong 10 segundo para sagutan ito mga bata. Your time starts now. Okay, tapos na ang inyong oras. Sagutan na natin at alamin ang tamang kasagutan sa bawat bilang. Sa unang bilang, ang 30 at 7 pag pinagsama ay 37. Sa ikalawa, ang 70 at 7 pag pinagsama ay magaling 77. Sa ikatlong bilang, ang 50 at 2 kapag pinagsama magaling 52. Sa ikaapat, ang 90 at 0 o wala pag pinagsama ay 90 pa din. Sa ikalima, ang 60 at 3 kapag pinagsama ay 63. Good job mga bata! Magaling! Mukhang handa na kayong sagutan ang gawain sa inyong sagutang papel. Ngayon mga bata, oras na para kunin ang inyong sagutang papel sa Mathematics 1, Quarter 1, Week 6. At ang inyong lapis para mag-umpisa na sa pagsasagot. Ang gawain na ito ay makikita sa tayain natin, pahina 4 ng inyong module. Ang panuto, basahin at unawain ang katanungan, bilugan ang letra ng tamang sagot. Narito ang katanungan sa number 1, number 2, at number 3. Narito naman ang letrang B ng tayain natin. Ito ay makikita sa ikalimang pahina ng inyong module sa Matematika, Week 6. Ang panuto, piliin ang katumbas na sampuan at isahan. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Narito ang tanong sa ikaapat o number 4 at ikalima o number 5. Para naman sa huling gawain, likhain natin. Ito ay makikita sa inyong Mathematics Module, Week 6 sa pahina 5. Sa letrang A, pupunan ang chart ng tamang sagot. Galingan sa pagsasagot mga bata. Ito naman ang huling gawain sa likhain natin, letrang B. Ito pa rin ay makikita sa ikalimang pahina ng module sa Mathematics Week 6. Punan ang chart ng tamang sagot. Hahanapin ninyo kung asaan ang sampuan at isahan ng bawat bilang. At dito na nagtatapos ang ating aralin sa Matematika ng ika-6 na linggo. Maraming salamat sa pakikilahok sa gawain at pakikinig sa ating aralin. Naway natuto na naman kayo ng isa pang bagong leksyon.
Mga bata, huwag kalimutang tapusin ang gawain sa sagutang papel. Kung kayo ay may katanungan o nais linawin, maaari niyo pong kontakin ang inyong guro sa Messenger. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!